Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po natin binabantayan ang bagyong Noah na nasa loob pa rin po yan ng Philippine Area of Responsibility. At kanina pong alas 4 ng hapon, huli po yung namataan sa laing 70 kilometers southwest ng SBMA Olongapo City sa may Zambales. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 100 kilometers per hour at pabugso nga abot ng 130 kilometers per hour. Ibig sabihin po nito, compare nitong mga nakalipas na araw ay ngayon po mas mahina na po ito nga bagyong yan at nasa severe tropical storm category na lamang. Inaasahan po ang pagkilos po nito ay pa-northwest sa bilis na 7 kilometers per hour. Sa ngayon po ay may kabagalan ang galaw ng nasabing bagyo dahil po yan sa high pressure system. Dito po yan sa may silangan at kanlurang bahagi ng bagyo. Sa ganitong movement ayon po sa Pag-asa, posible po yan lumabas ng ating area of responsibility sa darating pa na Sabado. Sa ngayon po nakataas pa rin ang storm warning signal number 2 sa ilang bahagi po ng Luzon. Kabilang po dyan ang Bataan, Southern Zambales, Cavite, Batangas at ganun din ang Lubang Island. Ang signal number 1 naman nakataas po dito sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Zambales, Pampanga, Bulacan at pati na rin po ang Tarlac. Kasama rin sa signal number 1 ang Rizal, Laguna, Northern Occidental Mindoro at ganun din ang Northern Oriental Mindoro. At eto naman po, nasa loob na rin ang ating PAR, ang tropical depression na ating binabantayan. Ngayon po tinatawag po natin ito bilang Bagyong Onyok. Alas 4 ng hapon, huli po yung namataan ng Pag-asa sa layong 860 kilometers silangan ng Mati, Davao Oriental. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 45 kilometers per hour at inaasahan po ang pagkilos ito ay pa-west-northwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Ayon po sa track ng Pag-asa, posible pong landfall ang Bagyong Onyok dito yan sa Caraga Region sa darating po na Biyernes ng hapon at ang labas naman po nito ng ating area of responsibility ay sa darating na linggo. Iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon ating pag-usapan sa aming pagbabalik. Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang public storm warning signal ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charge ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. Sa pananalasa ng Bagyong Nona dito sa ating bansa, maging ang mga dam apektado rin dahil sa mga pag-ulan. Sa press briefing na isinagawa dito mismo sa Pag-asa, ayon po kay Pag-asa hydrologist Richard Orindain, naka-red alert status ang Angat Dam ngayon matapos umakyat po ang level ng tubig by 3.6 meters. So ganito po, ito po nga spilling level ng Angat Dam ay 212 meters at sa ngayon po base po sa latest data ng Pag-asa, meron po yan 211.50 meters. Ibig sabihin po nito malapit na po yan sa kanyang spilling level. At dahil po dito, posible po na magbukas po sila ng gate ngayong gabi o kaya naman ay bukas po yan ng umaga. Samantala, dito naman po sa Binga Dam, binabantayan din po yan ng Pag-asa. Ang kanya pong spilling level ay 575 meters at kasalukuyan meron po yan na 574.28 meters. At asangin po patuloy po natin yung babantayan dahil nga po dito po sa Binga Dam, yung tubig po dito posible po yung umapaw dito naman sa may San Roque Dam na matatagpuan po natin sa may Pangasinan. Para naman sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na oras sa mga lugar po na nasa ilalim ng public storm warning signal ng Pag-asa, asahan pa rin ang masungit na panahon. Ibig sabihin po nito may kasama po yung mga pag-ulan at ganun din yung mga pagbugso ng hangin dahil pa rin po dito kay Bagyong Nona. Para naman sa may Ilocos Region, Cordillera at sa natitirang bahagi po ng Central Luzon at ganun din sa Mindoro Provinces, asahan ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdudulot ng pagkakaroon po ng katamtam
mayaman hanggang sa paminsan-minsan ay malalakas sa pag-ulan at mga pulo-pulong pagkidlat pagkulog. Mararanasan naman po ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito po yan sa natitirang bahagi pa ng Luzon. At para naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po ang chances ng pagkakaroon ng isolated rain showers or thunderstorms. At para po sa lagay po ng ating mga karagatan, nakataas pa rin ang gale warning ng Pag-asa. Dito po yan sa seaboards ng Northern and Central Luzon at ganun din dito sa Western Seaboard ng Southern Luzon. Ibig sabihin po nito, dito po sa mga areas na yan, inaasahan natin yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kaya hindi po muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. At ulitin lamang po natin, paalala po sa mga kababayan po natin na nakatira sa ilalim po ng Public Storm Warning Signal number 2 and number 1. Automatic nga po ay hindi po muna pwedeng pumalaot ito pong mga sasakyang pandagat. Para naman sa ating sunrise bukas, sisikat po ang araw sa ganap po yan na 6:14 ng umaga at lulubog po yan 5:30 ng hapon. At yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update sa News Live. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat.